Good day everyone. So today we will be presenting wind turbines, a widely used technology in the field of renewable energy generation. A wind turbine is a device that converts the kinetic energy of moving air into electrical energy, providing a clean and sustainable alternative to conventional power sources such as coal and oil. With the continuous increase in global energy demand and growing environmental concerns, wind energy has become one of the most practical solutions for reducing carbon emissions and promoting sustainable development. Countries around the world, including the Philippines, are now investing in wind power as part of their transition toward renewable energy. In this report, we will discuss the basic working principle of wind turbines, their major components, and their significance in modern power systems. This slide explains the basic operating principle of wind turbine. A wind turbine is a type of renewable energy technology that harnesses the power of wind to generate electricity. When wind flows and hits the turbine blades, it creates kinetic energy that causes the blades to rotate. So the rotating blades are connected to a rotor and shaft, which transfers mechanical energy to generator. As the shaft spins, the generator converts this mechanical energy into electrical energy. This process allows wind turbines to produce electricity without burning fuel, making them an environment-friendly and sustainable source of power. When multiple wind turbines are installed in one area, it is commonly referred as a wind farm. This slide shows the internal components of a wind turbine and how they work together. The blades capture wind energy and rotate the rotor, which is connected to the low shaft speed. This shaft transfers the rotation to the gearbox, which increases the rotational speed. The increased speed is then passed to the high-speed shaft, which drives the generator to produce electricity. The yaw system ensures that the turbine faces the direction of the wind, while the pitch system controls the angle of the blades to optimize performance and prevent damage during strong winds. The anemometer and wind vane are used to measure wind speed and direction, helping the turbine operate efficiently and safely. So for this slide summarizes the main parts of a wind turbine and their functions. Each component has a specific role in ensuring efficient energy conversion. The tower supports the entire structure and elevates the turbine to capture stronger winds. The nacelle located on the top of the tower houses critical components such as the gearbox, generator, and control systems. Overall, these parts work together to convert wind energy into electrical energy in a reliable and sustainable way. Understanding the parts and function of a wind turbine helps us appreciate how modern engineering contributes to renewable energy development and environmental protection. In this slide, we are looking at the blade, which is essentially the collector and the most critical interface between the wind and the turbine system. Engineers define the blade as the component responsible for capturing the wind's kinetic energy to initiate rotation. To understand the mechanical sequence, we have to look at the drivetrain. The blades are securely attached to the hub, and as they spin, they turn the low-speed shaft. From there, the rotational energy passes through a gearbox, which significantly increases the RPM, and finally enters the generator, where the electromagnetic conversion happens to produce electricity. While designs vary, the industry standards uses three blades,
because it offers the perfect balance between maximum efficiency, structural integrity, and stability, preventing the wobble or mechanical stress that fewer blades might cause. So now let's move on to blade design. We have to consider the physics of energy extraction. The fundamental rule in wind engineering is that to produce a significant amount of power, that blades generally need to be large and tall because to maximize the swept area. The primary goal here is optimization. We want to extract the maximum power from the wind at the minimum cost possible. In recent years, we've seen massive improvements in R&D, leading to a new generation of turbines that are not only more compact and quieter, but also significantly more efficient. These modern designs are specialized to generate substantial power even from low wind environments, making them more versatile for different geographic locations. This slide really put things into perspective by highlighting the scale and dimensions of these massive structures. It's easy to underestimate them from a distance, but the engineering required to manufacture and transport these parts is insane. Most commercial turbine blades have a length of around 50 meters, which is equivalent to a 15-story building. However, the industry is constantly breaking records. Currently, the longest blade in existence is produced by Siemens Gamesa, measuring a staggering 107 meters. Designing something that long requires advanced composite materials to ensure the blade is light enough, to spin but strong enough, to withstand extreme weather and centrifugal forces without snapping. Finally, we delve into the airfoil, which is the cross-sectional shape of the blade that dictates its entire aerodynamic performance. You can think of it as a sophisticated version of an airplane's wing. This specific airfoil geometry is the key to blade design because it manages the lift and drag forces acting on the blade. What's truly fascinating is that this design allows the blade tips to move faster than the wind itself, a phenomenon known as the tip-speed ratio. By optimizing this airfoil shape, we can achieve higher efficiencies and greater power output, ensuring that the turbine doesn't just spin, but spins with enough torque and speed to maximize the generator's capacity. Okay, so let's now proceed to this slide, which focuses on the blade aerodynamics. So, bakit nga ba umikot ang mga blades na ito? Hindi lang sila basta tinutulak ng hangin, because it's actually all about physics. So, dahil sa special na shape ng mga blades na ito, na tinatawag natin airfoil, nakaka-create sila ng dalawang aerodynamic forces. We have the lift force and the drag force. First, we have lift force. So, ito yung force na perpendicular sa airflow. So, isipin nyo na lang na ito yung bumubuhat or humahatak sa blade para magsimula itong umikot. So, ito ang bida pagdating sa rotation. So, the second one is the drag force. Ito naman yung force na kasunod ng direksyon ng hangin. In simple terms, ito yung resistance. Kapag mas malaki ang pwersa ng area ng blade na humarap sa hangin, mas tumataas ang drag na humahadlang sa galaw nito. So, the goal is simple. Maximize the lift and minimize the drag. Pagbalanse ang dalawang ito, mas efficient ang pagproduce natin ng energy. So, moving on to the slide. So, dito natin hihimayin ang math behind the scenes gamit ang lift and drag formulas. So, sa diagram sa gitna, makikita natin ang cross-section ng ating turbine blade. Napaka-importante dito ang angle of attack or ito yung angle kung saan or kung paano sumasalubong sa relative wind sa chord line ng blade para makagawa ng resultant force. So, pag-usapan natin ang dalawang main formulas. So, para sa lift, ang symbol nito ay L. Ito yung force na nagpapaikot sa turbine. Ang formula ay L is equals to C sub L or yung lift coefficient based sa shape ng blade multiplied by the air density, velocity squared, and the blade area over 2. So, yung blade area is yung A sub T. So, para sa drag naman, ang symbol nito ay D. Ito naman ang resistance o yung umahatak pababa. Ang formula natin ay D is equals to
C sub D or yung drag coefficient ng focus natin multiplied by the air density velocity squared times the area ng ating blade over 2. So, halos pareho sila ng variables. Pero dito, ang drag coefficient ang focus natin. So, in short, ginagamit ng mga engineers ang math na ito para ma-maximize ang lift at ma-minimize ang drag. Pag nakuha natin ang tamang balanse, mas efficient ang pag-ikot at mas maraming kuryente ang ma-generate na. So, let's now proceed to this slide para mas maintindihan pa natin ang magic sa likod ng blade aerodynamics. So, dito sa turbine blade cross-section, makikita natin na ang main goal ng airfoil shape ay makalikha ng difference in pressure. So, sa magkabilang side ito ng blade. Ito ang sekreto kung bakit nila nagagawang paikutin or bakit sila nagagawang paikutin ng hangin. So, sa taas o yung most curved side, ito yung tinatawag nating convex side. Dito nag-generate ng low air pressure. Samantalang sa ilalim naman or the less curved side, ito naman yung concave part kung saan nag-build up ang high pressure. So, dahil mas malakas ang tulak ng high pressure mula sa ilalim, tinutulak nito ang blade pataas or paabante. Ayon sa slide, ito talaga ang main reason for blade rotation. Simple lang ang logic. Ang pressure difference ang nagbibigay ng power para magtuloy-tuloy ang ikot ng ating turbine. Ngayon, let's now proceed naman para pag-usapan ang wind orientation. Dito, masihimayin natin kung paano ba dapat humarap ang blade sa hangin para makuha ang pinakamalakas na puwersa. So, kung mapapansin natin sa diagram, ang sensya ng usapan dito ay ang angle of attack. Ito yung angulo sa pagitan ng chord line o yung linyang bumabagtas sa gitna ng blade at ng relative wind o yung direction ng hangin. So, may tanong din tayo dito. Alin ba rito ang leading edge at alin ang trailing edge? So, ang leading edge ay yung front part ng airfoil na unang tumatama o sumasalubong sa hangin. Samantalang ang trailing edge naman ay yung back part kung saan tumatakas o lumalabas ang hangin pagkatapos tumaan sa blade. So, napakasela ng orientation na ito dahil kailangan nating mahanap ang optimum angle of attack. Ito yung sweet spot kung saan ang resultant force ay sapat para mapaikot ng turbine ng mabilis nang hindi masyadong nahahatak ng drum. In this slide, mas titigan natin ng malapitan ang mismong loob ng blade at kung paano ito gumagalaw. Kung titignan natin ang 2D detail diagram, hindi lang ito basta bakal o plastic ang mga blades nito. Mapapansin natin ang labels gaya ng CFRP o carbon fiber, reinforced polymer, foam at fabric. Bakit ganito ang materials? Bakit nga ba, diba? Bakit yun ang mga ginagamit natin para sa isang blade? Kasi kailangan natin gawing super light pero sobrang tibay ng blade para kayanin nito ang pressure ng hangin nang hindi nababali. Ang foam sa gitna ay nagbibigay ng shape, habang ang CFRP naman ay nagsisilbing backbone para sa rigidity. Ngayon, sagutin natin ang napaka-importanting tanong. What will be the rotation of the blade? Is it push the side that has more curve or push the side that has the less curve? So, base sa mga napag-aralan natin sa mga previous slide tungkol sa pressure difference, ang sagot natin ay it is pushed toward the side that has more curve. So, bakit nga ba? Dahil gaya ng pakpak ng eroplano, ang hangin na dumadaan sa more curve or convex side ay mas mabilis. Kaya nag-create ito ng low pressure area. Samantala, ang less curve or concave side naman ay may high pressure. Dahil ang nature ng hangin ay laging gumagalaw mula high pressure patungong low pressure, parang binubuhat o tinutulak nito ang blade papunta sa direksyon ng side na mas curve. Ito ang nag-generate ng lift na nagpapaikot sa buong rotor ng ating wind turbine. So, let's proceed naman sa slide na to. So, pagkatapos nating himayin ang mga technical diagrams and math formulas, titignan naman natin kung paano ito nagmamanifest sa totoong buhay gamit ang actual photo na ito ng isang wind turbine. So, dito sa plane wind orientation, makikita natin ang transition mula sa theory papunta sa reality. Kaya na nakasaad dito,
malinaw nating makikita ang front side at back side ng isang turbine, pati na rin ang leading edge at trailing edge ng bawat blade. So bakit nga ba natin kailangan i-visualize ito? Diba? Kung babalikan natin sa mga previous slide, ang leading edge ay parteng unang sumasagupa sa hangin, habang ang trailing edge naman ang labasan ng airflow. Ang tamang pagkakapwesto o orientation naman ito ay nagdedetermine kung makukuha ba natin ang optimum angle of attack. Kapag tama ang orientation na nakikita natin sa picture, na ma-maximize natin ang lift force na pinag-usapan natin sa isa pang slide. Dahil sa curved shape ng blade na ito, or kitang-kita naman din natin dito, nakakalikha tayo dyan ng low pressure. Sa isang side ay ang high pressure naman, na siyang pumupush sa blade para umikot. So in short, this photo ay hindi lang basta display, kasi pinapakita nito kung paano ka-precise dapat ang pagkakatapat ng blade sa hangin para masiguradong efficient ang pag-generate natin ng kuryente. Kahit mukha silang mabagal tingnan mula sa malayo, ang bawat anggulo nito ay pinag-isipang mabuti para malabanan ang drag at makuha ang maximum power. So ngayon, nandito naman tayo sa slide na to para pag-usapan ang blade design. Kung titingnan natin ang photo ng installation na ito, makikita natin ang blades ay hindi lang basta curve. Sila ay twisted at tapered, o paliit ng paliit habang papalayo sa center. So bakit nga ba ganito ang design? Kasi ang combination ng twisting at tapering sa buong haba ng blade ay nakakatulong para masapaganda ang aerodynamics nito. Dahil sa shape na ito, nai-improve natin ang angle of attack na siyang nagpapataas ng speed, efficiency, at lift. Kasabay nito, nababawasan din ang drag o yung air resistance na umadlang sa pag-ikot ng turbine. In short, bawat twist at kurbada na nakikita nyo ay sadyang idinisenyo para masiguradong makukuha natin ang maximum power mula sa hangin. Ngayon, eto ang tanong. Ilan nga ba ang pinakamagandang bilang ng blades para sa pagde-design ng wind turbine? Kung isasaalang-alang natin lahat ng factors sa construction at operation nito. Yan ang pag-uusapan natin. Alam naman natin na mas curved sa likod ang wind turbine blade kaysa sa likod. Dahil sa pagkakaibang ito sa kanilang hugis, nagkakaroon ng pressure difference kapag dumadaan ang hangin sa blade. Itong pressure difference na ito ang mismong dahilan kung bakit gumagalaw at umiikot ang blades. Dahil may obstruction ng blade, mas mabilis ang daloy ng hangin sa likod ng blade kaysa sa harap nito. Ang mas mabilis na airflow sa likod ang nagsaset ng rotations ng blades, kaya nagsisimula itong umikot. Sa pag-design ng blades, kailangan ikonsidera ng mga engineers ang speed at drag. Kapag sobrang drag ang nagagawa ng blades, mabababa ang power output ng wind turbine. Pero kapag kulang naman ang drag, posible na magdulot ng damage o masira ang turbine. Kaya mahalaga ang tamang hugis at design ng blades para makuha ang pinakamataas na efficiency at safe na operation. May tinatawag tayong rule of thumb pagdating sa bilang ng blades ng wind turbine. Una, mas kaunti ang blades, mas mabuti. Dahil mas kaunti ang drag at mas tumataas ang efficiency ng turbine. Ibig sabihin, mas kaunti ang resistance ng hangin, kaya mas maayos ang ikot ng blades. Pangalawa, habang dumadami ang blades, tumataas ang torque o ang puwersang nagpapaikot sa turbine. Pero kapalit nito, bumabagal ang optimal na rotation speed. Kaya mas bagay ang mas maraming blades sa mga system na kailangan ng mas malakas na torque pero hindi mabilis na ikot. At pangatlo, ang pagkakaroon ng mas kaunting blades ay direktang nakakabawas ng drag. Dahil dito, mas stable ang rotation at mas kaunti ang stress sa structure ng turbine. Kaya sa tamang bilang ng blades, nababalanse ang torque, speed, efficiency, at overall performance ng wind turbine. Ngayon, pag-usapan natin ang one-blade design sa isang wind turbine. Ang one-blade design ay isa sa mga possible na configuration pagdating sa bilang ng blades ng isang wind turbine. Iba't iba ang blade designs depende sa goal. Pwedeng efficiency, cost, o stability. Sa case ng one-blade turbine, ang focus nito ay simplicity at aerodynamic efficiency. Mas kaunti ang blade, mas mababa ang drag. Kaya theoretically, mas efficient siya pagdating sa energy yield. Ibig sabihin, mas mabilis siyang umiikot kahit mahina ang hangin. Kaya magandang concept siya sa performance side. Pero may catch, dahil iisa ang blade, nagkakaroon ng imbalance sa pag-ikot ng turbine.
Kahit may counterweight, mas mahirap pa rin i-maintain ang stability kumpara sa may mas maraming blades. Resulta nito, mas malakas ang vibration, mas mabilis masira ang parts, at mas mataas ang maintenance cost. Kaya sa totoong buhay, bihira gamitin ang blade turbines, ang one-blade turbines. Hindi siya practical para sa long-term use. Lalo na sa mas malalaking wind farms, mas pinipili pa rin ang turbines na mas stable kahit konti ang bawas sa efficiency. Susunod naman ang two-blade design ng wind turbine. Ito ay isa sa mga disenyo na binuo para mapataas ang efficiency habang binabawasan ang gastos sa materyales at drag. Sa unang tingin, mukhang ideal ang two-blade turbine. At dahil dalawa lang ang blades, mas balance ito kaysa sa one-blade design. Mas kaunti ang air drag kumpara sa three-blade turbine. Dahil dito, mas magaan ang structure at mas konti sana ang materyales na kailangan. Kaya parang practical choice siya. Pero kung ganun, bakit hindi lahat ng turbines ay two blades? Ang problema ay lumalabas kapag nagyo ang turbine. Ang yaw ay ang pag-ikot ng nacelle o ulo ng wind turbine para humarap sa direksyon ng hangin. Kapag two-blade turbine ay nagyo, nagkakaroon ng effect na tinatawag ng gyroscopic precession. Dahil sa effect na ito, nagkakaroon ng wobbling o pag-uga ng blades. Ang blades ay gumagalaw mula sa vertical plane papuntang horizontal plane at nagdadagdagan ang stress sa mounting at bearings. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na stress na ito ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkakasira ng bearings, mas mataas na maintenance cost, mas maikling lifespan ng turbine. At dahil dito, kahit na efficient sa theory ang two-blade design, mas pinipili pa rin sa actual applications ang three-blade wind turbines dahil mas stable, mas tahimik, at mas matibay ang operasyon nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang more than 3 blades na design ng isang wind turbine. Sa unang tingin, maaaring isipin na mas maraming blades ay mas maganda dahil mas maraming hangin ang nasasalo. Ngunit sa aktual na operasyon ng wind turbines, hindi ito ang nangyayari. Kapag ang bilang ng blades ay lampas na sa 3, tumataas ang wind resistance o drag. Dahil mas maraming blades ang humaharang sa daloy ng hangin, bumabagal ang ikot ng rotor. Kapag mas mabagal ang ikot ng turbine, mas kaunti ang energy na nako-convert nito mula sa hangin papunta sa kuryente. Sa halip na tumaas ang efficiency, lalo itong bumababa. Bukod dito, ang sobrang dami ng blades ay nagdadagdag din ng bigat sa rotor at stress sa mga mechanical components ng wind turbine. Mas mabigat na blades ay nangangailangan ng mas matibay na structure at mas madalas na maintenance, na hindi practical para sa large-scale power generation. Dahil dito, mas nagiging komplikado at mas magastos ang disenyo ng walang sapat na benepisyo sa energy output. Dahil sa mas mataas na wind resistance at mas mababang efficiency, ang wind turbines na may higit sa 3 blades ay mas hindi epektibo kumpara sa 3-blade turbines. Ito ang dahilan kung bakit ang 3-blade turbines ang naging standard na design sa modern wind energy system. Nagbibigay ito ng balancing kombinasyon ng efficiency, stability, at reliability. Matapos nating pag-usapan ang iba't ibang blade designs tulad ng 1-blade, 2-blade, at more than 3-blade turbines, mahalaga ring maunawaan natin kung paano pinapahusay ang performance ng blades habang umiikot ang wind turbine. Dito pumapasok ang blade tilting mechanism na kilala rin bilang pitch control. Habang nagbabago ang bilis ng hangin, nagbabago rin ang relative velocity angle na tumatama sa blades. Kung hindi mag-a-adjust ang position ng blades, maaaring bumaba ang efficiency o kaya naman ay masira ang turbine dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ang blade tilting mechanism ay binubuo ng mga sensor at mechanical components na automatic na nag-a-adjust sa anggulo ng blades depende sa wind speed. Sa pamamagitan ng mekanismong ito, natitiyak na ang blade ay laging naka-align sa tamang anggulo ng hangin. Tinatawag itong optimum angle of attack, kung saan pinakamataas ang energy na maaaring makuha mula sa hangin, habang minimal ang stress sa turbine. Kapag mahina ang hangin, mas nakabukas ang blades para mas maraming hangin ang masalo. Kapag naman malakas ang hangin, iniikot ang blades upang mabawasan ng load at maiwasan ang pinsala. Sa konteksto ng mga naunang blade designs, ang blade tilting mechanism ang tumutulong upang maging mas stable at efficient lalo na sa mga 3-blade wind turbines, na siyang pinakakaraniwang ginagamit sa modern wind energy systems. Kahit gaano pa kaayos ang disenyo ng blades, kung wala ang mekanismong ito, hindi magiging consistent ang performance ng wind turbine. Kaya ang blade tilting mechanism ay isang mahalagang bahagi ng nag-uugnay sa blade design at sa aktual na ligtas at epektibong operasyon ng wind turbine. So, dito naman po tayo sa nacelle.
Nacelle, the housing at the back of the blade, which contains the slow speed shaft, gearbox, generator, and other small parts inside it. So, yung nacelle po ay isang housing or cover sa likod ng blades, sa taas ng tower na nagsisilbing bahay ng mga importanteng parts sa loob ng wind turbine. Dito nakalagay yung low speed shaft, gearbox, generator, at iba pang mga small components. Parang engine compartment. Siya yung nagpo-protect at nag-hold ng mga parts para ma-convert yung hangin into electricity. So, ngayon, dito naman tayo sa gearbox. Gearbox, the component which convert the slow rotation of the blade into faster speed. This is needed simplify because of the rotation of the blade generated from the force of the wind, usually not enough for the generator to achieve the grid quality output voltage. Most of the generators need to be turned at least 15 RPM for 50 Hz and 1800 RPM for 60 Hz. In a way, it's feasible for a turbine blade to move that fast. So, yung gearbox, siya yung component na nagko-convert ng slow rotation ng blades into faster rotation. Kasi, yung ikot ng blades, dahil sa hangin, mabagal lang. Kaya, hindi sapat yon para paandarin yung generator na kailangan ng mas mataas na RPM para makapag-produce ng grid quality voltage. Kadalasan na kailangan ng generator is around 15 RPM nga sa 50 Hz or 1800 RPM for 60 Hz. Pero imposibleng umabot dun yung ikot ng blades mismo. Kaya yung gearbox, siya yung nagko-convert para mapunta sa generator. So, yung gearbox is may common ratio is about 90:1 with a rate 16.7 RPM input from the rotor to 15 RPM output generator. So, sa gearbox, may tinatawag tayong gear ratio. Isang common ratio ay 90:1, ibig sabihin 19 beses na pinapabilis ang ikot. Halimbawa, kung ang rotor speed ay 16.7 RPM, sa tulong ng gearbox, ito ay umaakyat or tumataas hanggang 15 RPM sa generator. So, ganito nagiging posible na makagawa ng tamang frequency at voltage ang generator kahit mabagal ang ikot ng blades. So, dito naman tayo sa direct drive turbine or gearless. Direct drive turbine is there is no gearbox. The main shaft spins the generator directly, causing it spin to the same speed as the turbine blades. Comparing to the gear type, the slow rotation decreases in the moving parts of PMDD generator, reduces fatigue and stresses on the turbine, resulting to the reduced noise of vibration, and longer lifetime and lower cost of maintenance. So, sa direct drive turbine, wala siyang gearbox. Yung main shaft mismo yung nagpapaikot o directly nagpapaikot sa generator. Kasi same speed lang siya ng ikot ng turbine sa blades. So, compare mo to sa gear type, mas okay din ito kasi slow rotation plus less moving parts lalo na sa PMDD generator. Tapos, less fatigue and stress pa sa turbine parts. Mas konti ang noise at vibration. Mas tumatagal din. Lower yung maintenance cost kasi konti ang parts na masisira. So, dito naman tayo sa disadvantage ng PMDD. So, isang main disadvantage ng PMDD ay dahil sa mabagal na pag-ikot nito. Kailangan dagdagan ng bilang ng magnets para makuha ang required frequency at power output. Dahil dito, lumalaki ang diameter ng generator. Kaya mas malaki at mas mabigat ito kumpara sa gear type wind turbine. At isa pa, ang additional magnets na ginagamit ay kadalasan gawa sa neodymium na mas mahal at nagpapataas ng overall cost ng PMDD system. So, dito naman tayo sa part and function ng direct drive turbine. So, mataas ang cost at bigat ng direct drive turbines dahil naging dahilan ito kung bakit
hindi pa sila agad naging major competition ng gearbox or ng geared turbines. So, mas practical kasi dati ang gearbox type dahil mas magaan at mas mura. Pero ngayon, may mga eksperto na nagsasabi na ang direct drive turbine or ang PMDD ay posibleng maging dominant sa future. Bakit? Ang gearbox kasi, wind turbine ay halos na sa maximum efficiency na, meaning konti na lang ang pwedeng improvement. Samantalang ang PMDD generators, marami ang room for development. Mas pwede pang gumanda sa design, materials, efficiency, at cost habang umuunlad ang teknolohiya or ang technology. So kahit mas mahal at mabigat ngayon, may malaking potential naman ang direct drive turbine sa long term. So dito naman tayo sa brake system. Ang brake system ng wind turbine ay isang protecting device na nakakabit sa mga sensors. Automatic nitong ihinto ang pag-ikot ng blades kapag nakapag-detect ng abnormalities or hindi magandang kondisyon na pwedeng makasira ng system habang umikot ito. So, for example, sa sobrang lakas ng hangin, may sira or hindi gumagana ang vital parts, may maintenance sa power lines or electrical system, at iba pang abnormal operating condition. So, yung purpose nito ay para maiwasan ang damage, maprotektahan ang turbine, at makasigurado sa safety ng system at ng mga tao. So this part is what we call the yaw system of a wind turbine. Siya yung responsable kung bakit yung turbine natin ay laging nakaharap sa direction ng hangin. Basically, may mga sensor siya, tapos may parts like yaw motor and yaw drive. Sila yung mga tagapagpaikot ng nasa taas na part ng turbine, which is the nacelle. May ginagamit din siyang device which is what we call the wind vane. Yun yung nasa likod ng nacelle. Siya yung nagde-detect naman kung saan direction yung hangin. Pag may bagong direction, magsasend siya ng signal sa controller. Tapos nagpapagalaw sa yaw motor para i-rotate yung turbine papunta sa hangin. Hindi ito magiging efficient kapag hindi nakatapat sa hangin yung mga blades. Mahina yung energy na makukuha. Pero dahil sa yaw system, laging sakto yung pwesto ng mga blades. So, mas na-maximize nito yung electricity na pro-produce nito. In this part, we're going to talk about the tower of a wind turbine. Importante yung tower kasi habang mas mataas siya, mas malakas yung hangin na nasasagap ng turbine. Alam naman natin na sa higher altitude, mas stable at mas mabilis yung wind. So, ibig sabihin, mas mataas yung tower, mas marami yung electricity na kaya niyang ma-produce. So, usually, yung mga wind turbine tower ay gawa sa tubular steel, tapos medyo pahugis ang cone nito. At para mas makatipid yung cost of materials ng tower. Yung common height naman nila is around 75 to 110 meters at depende pa ito sa laki ng blades. May mga extreme pa nga na umaabot ng 250 meters, pero gamit lamang ito sa testing kung gaano kalaki pa ang pwedeng i-improve yung power production, at matatagpuan naman ito sa Western Jutland, Denmark. Now, dadako naman tayo sa tower and blade diameter ratio. Kung mapapansin sa picture, habang tumatagal ang panahon, parehong lumalaki yung tower height at yung rotor or blade diameter. Hindi pwedeng maliit lang yung tower tapos sobrang laki ng blades kasi magiging unstable yung turbine. Kaya, kailangan nating mabalanse yung size nila for safety and efficiency. Kapag mas malaki yung blade diameter, mas malaki yung area na nasasagap na hangin, meaning mas maraming energy ang nakukuha nito. Pero kailangan din natin mas mataas na tower para kayanin yung bigat at size ng blades at para mas malinis yung airflow. So in short, lumalaki ang turbines over time pero para mas maging efficient ito. Dito na rin makikita yung engineering marvel. The higher the tower plus the bigger blades means more wind captured and mas maraming electricity ang napoproduce nito. Ngayon naman tatalakayin natin kung saan pinakamagandang ilagay ang mga wind turbines. Ang pinaka-ideal location ay coastal areas, sa tuktok ng mga burol, open plains at mga gaps sa pagitan ng bundok. Bakit? Kasi dito mas malakas at consistent ang mga hangin. Meron din namang mga wind farms sa offshore, meaning nasa dagat sila mismo.
Para mas maging sulit ang wind turbine natin, kailangan natin ng average wind speed na around 25 km per hour para tuloy-tuloy ang production ng mga kuryente. Now, let's talk about the advantages and disadvantages of our wind farms. The advantages, una, free yung hangin. So, hindi na natin kailangan ng fuel, which is sobrang ganda dahil less hassle ito at may kuryente ka pa. Pangalawa, walang waste at greenhouse gases. Kaya eco-friendly ito. Pangatlo, ang lupa sa ilalim ng wind turbine ay pwede ring gamitin. Halimbawa nito ay sa mga farming. At pang-apat, magandang source ito sa energy para sa mga remote areas na mahirap abutin ng kuryente. Pero, may mga disadvantages din ito. Una, unpredictable ang hangin. Nagbabago ang lakas nito araw-araw at kada season, kaya may time na rin na hindi rin ito nagiging efficient. Pangalawa, ang mga lugar na bagay sa wind farms ay kadalasang near coastal areas, kung saan mas mahal ang mga lupa. Kaya namimili ito ng paglalagyan at pinaplano ito ng matagal. At panghuli naman ay ang wind turbine ay pwedeng makaapekto sa television reception ng mga kalapit lugar dahil wind turbines can affect the TV signals because they block and reflect radio waves, and the moving blades cause it interference, which can lead to weak or distorted TV reception. Lastly, ito naman ang ilang pinakamalaking wind farms sa buong mundo based sa kanilang capacity in megawatts or MW. Ang Gansu Wind Farm sa China ang pinakamalaki na may capacity na 7,965 megawatts at inaasang aabot pa ito hanggang 20,000 megawatts. Sunod naman ang Alta Wind Energy Center sa California, USA na may capacity na 1,548 megawatts at posibleng umabot pa sa 3,000 megawatts. Ang Mupandal Wind Farm naman sa India ay may capacity na 1,500 megawatts. Sa UK naman matatagpuan ng Horsey Project 1 na umaabot sa 1,218 megawatts. Ang Markbygden is wind farm sa Sweden ay may capacity na 1,120 megawatts at may target na umaabot sa 4,000 megawatts. Meron din sa Jaisalmer Wind Park sa India na may capacity na 1,064 megawatts. So, next naman, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamalaking renewable energy project sa buong mundo, ang Gansu Wind Farm, nakilala rin sa tawag na Jiuquan Wind Power Base. So, matatagpuan ito sa Western Gansu Province sa China. Hindi lang ito basta isang farm, isa itong grupo ng malalaking wind farm na ginagawa ng mahigit 20 developers. Nagsimula ang construction nito noong 2008. Ang unang ginawa ay isang 750 kilovolts AC power line para masiguro na transmit ng maayos ang kuryenteng nagmumula rito. Noong August 2009 naman, opisyal nang sinumulan ang pagtatayo ng mga wind farm mismo. Para naman dun sa may una at gaano ito kalaki, noong 2010, natapos ang first phase ng project. Sa phase na yon, nakapag-install na sila ng mahigit 2,500 wind turbines. Ang total installed capacity nito ay umabot sa humigit kumulang na 5,160 megawatts. Siyempre, dahil sa laki ng project, malaki rin naman ang investment nito. May estimated cost ito na 100 to 20 billion Chinese yuan o katumbas ng mahigit kumulang na 17.5 billion. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang pinakamalaking renewable energy project sa buong mundo, ang Gansu Wind Farm na matatagpuan sa China. So, kung makikita nyo yan sa picture, ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking wind farm globally. So, bakit siya special? Dahil ang China ay nag-invest ng malaki rito para ma-achieve ang kanilang green energy goals. So, matatagpuan ito sa gilid ng Gobi Desert kung saan sobrang lakas ng steady ng hangin, perfect condition para mapaikot ang libo-libong wind turbines na makikita nyo sa picture. Ang layunin nito ay makapag-generate ng sapat na kuryente para sa milyong-milyong kabahayan gamit lamang ang wind energy o lakas ng hangin nang hindi nagbubuga ng carbon dioxide.
So, in short, ang Gansu Wind Farm ay patunay na kaya nating kumuha ng power mula sa kalikasan nang hindi ito sinisira. So isa ito sa major step para sa global transition tungo sa sustainable energy. In the vast, arid reaches of northwest China's Gansu province, a silent revolution is spinning into motion. Welcome to Jiuquan City, a region once known primarily for its harsh desert winds, now transformed into a cornerstone of global renewable energy. As the camera pans across the horizon, we see an almost endless array of wind turbines, their blades cutting through the clear blue sky. This is not just a power plant, it is a symbol of scale and ambition. Recently, this location marked a historic milestone. The official establishment of a massive 10 million kilowatt wind power farm. This achievement was not born overnight. It is the culmination of more than 10 years of intensive engineering and construction in one of the world's most challenging environments. Jiuquan has now firmly cemented its status as a major wind power base, harnessing the natural force of the Gobi Desert to fuel the nation's growing demand for its electricity. But the vision for Jiuquan extends beyond the wind. As we move deeper into the facility, the landscape shifts from spinning blades to shimmering seas of glass. China is actively developing a diversified energy portfolio here, integrating massive solar photovoltaic arrays alongside the wind turbines. Notice the complex infrastructure of substations and high-voltage transmission lines. These are the veins of the project, designed to carry clean power across thousands of miles to China's bustling eastern cities. Perhaps the most striking sight is the solar thermal plant, where thousands of mirrors reflect sunlight toward a central power to generate heat and power even after the sun sets. This multifaceted approach is essential to China's plan to build a clean and diversified energy supply system. By investing in these mega projects, the nation aims to accelerate its low-carbon transition and meets its long-term climate goals. In Jiuquan, we see more than just machinery. We see a blueprint for a sustainable future powered by the sun and the wind. Moving to our next slide, pag-usapan naman natin ang pride ng Pilipinas. Pagdating sa renewable energy, ang Burgos Wind Farm ang meron naman sa atin. Ito ay matatagpuan sa Burgos, Ilocos Norte at kilala rin ito bilang ang largest wind power project sa buong Southeast Asia. Para naman sa technical details, ang Burgos Wind Farm ay binubuo ng 50 wind turbines. Bawat isa sa mga turbines na ito ay may capacity na 3 megawatts. Kaya sa kabuuan ng generate nito ay 150 megawatts of clean energy na direktang sinusupply sa Luzon grid. Talagang napakalaki at efficient ang design nito para makapture ang lakas ng hangin sa Ilocos. Sa pamamagitan ng Burgos Wind Farm, nababawasan ang pagdedepende natin sa fossil fuels at mas nagiging sustainable ang ating power resources o power source dito sa Pilipinas. So, sa slide na to, makikita nyo ang Burgos Wind Farm. Matatagpuan nito sa Burgos, Ilocos Norte, gaya ng sabi ko kanina. Nakikita nyo sa picture, napakalawak ng area nito na umaabot sa 600 hectares. Ang buong construction ng project na ito ay nagkakalaga ng mahigit kumulang na 25.8 billion pesos at natapos ito noong 2015. Kung titignan nyo ang structure ng bawat turbine, ay nakatayo sila sa matitibay na tubular steel tower. Meron itong 75 meters hub height at ang lawak ng ikot ng blade o yung rotor diameter nito ay umaabot sa 90 meters. Dahil sa Burgos Wind Farm, napatunayan natin na ang Pilipinas ay may malaking potensyal sa paggamit ng hangin para sa sustainable at eco-friendly na enerhiya. Windswept tip of Luzon lies Burgos, Ilocos Norte.
For decades, the powerful Amihan winds sputtered the East Coast, unlocked potential just waiting for the right technology. In 2013, the Energy Development Corporation or EDC set out to turn this wind into a cornerstone of Philippine renewable energy. This wasn't just a local project. It was a $450 million investment. The goal? To build the largest wind farm in the country, spanning 600 hectares across 3 barangays, Sawit, Poblacion, and Nagsurat. But before the first blade could spin, a massive logistical puzzle had to be solved. The farm consists of 50 Vestas V90 wind turbines. Each one is a marvel of engineering, standing with a hub height of 75 meters, roughly the height of a 20-story building. When you add the 45-meter blades, the total height reaches 120 meters. Construction was handled by First Gulf, the EPC contractor for the civil and electrical works. This was no small task. Each of the 50 turbine foundations required approximately 630 cubic meters of concrete to withstand the region's notorious typhoons. Logistics were the biggest hurdle. Imagine transporting 150 massive blades and 50 nozzles through narrow provincial roads. First, Valfor had to construct 13.6 kilometers of specialized access roads just to move the heavy equipment from the port to the hilly project site. Generating power is only half the battle. Getting it to the people is the other. The construction included a dedicated 115 kilovolt transmission line stretching 43 kilometers from the Burgos substation all the way to the Lawag substation of the National Grid Corporation of the Philippines. Workers installed 140 transmission towers and 100 kilometers of electrical cable. To ensure the system remains stable during off-grid fluctuations, they even installed a yaw backup generation system to keep the turbines safe and operational even if the main grid went down. Construction officially kicked off in April 2013 in a race against time to qualify for the government's feed-in tariff scheme. The team worked in 2 phases. By September 2014, they hit 80% completion. On November 5, 2014, just 18 months after breaking ground, the Burgos Wind Farm achieved successful commissioning. It was a record-breaking pace for a project of this scale. Today, it generates about 370 gigawatt-hours of electricity annually, enough to power 2 million Filipino households and display 200,000 tons of carbon emissions every year. Construction of the Burgos Wind Farm didn't just change the skyline of Ilocos Norte. It proved that the Philippines could lead in large-scale green energy. It stands as a testament to what happens when world-class engineering meets the raw power of nature. From the first shovel in the ground to the first megawatt sent to the grid, Burgos remains a towering achievement in our journey toward a sustainable future. Ngayon, alam na natin kung gaano kalaki ang Burgos Wind Farm. Tignan naman natin ang inner workings nito. Paano nga ba naging kuryente ang hangin? Dito sa slide na to, makikita natin ang anatomy ng isang wind turbine at ang proseso ng grid operation. So, nagsisimula ang lahat kapag umiihip ang hangin at pinipihit nito ang ating rotor blades. Ang energy mula sa hangin ay ginagawang mechanical energy habang umiikot ang blades na ito. Sa likod ng blades, mayroon tayong tinatawag na nozzle. Sa loob nito, matatagpuan ang gearbox na nagpapabilis sa rotation bago ito pumasok sa generator. Ang generator na ito ang mismo nagko-convert ng mechanical energy para maging kuryente o electrical energy. Mula sa taas, ang kuryente ay bababa sa power cables na nasa loob ng towers.
mapupunta ito sa isang transformer sa baba para i-adjust ang voltage. Napaka-importante nito para masiguradong safe at tama ang voltahe bago ito dumaan sa switch yard. And finally, mula sa switch yard, ang kuryente ay handa nang i-distribute sa ating power grid para gamitin sa mga kabahayan at industriya. Ganyan ka-efficient ang system para makapag-produce ng clean energy. In the world of renewable energy, bigger isn't just a preference, it's a necessity. Recently, 3 Kyrgyz Energy made history by connecting the world's first 16-megawatt offshore wind turbine to the power grid. Standing as a towering colossus in a Fujian offshore wind farm, this machine is a marvel of modern engineering. With a mind-boggling rotor diameter of 260 meters, it is designed to supply clean energy to approximately 36,000 Chinese homes. While it sits in a field of other lesser Goliaths, this Mingyang Smart Energy Unit is the largest ever to be successfully connected to a grid. Let's look at the numbers, because they are staggering. The engine room and the generator are housed in a hub sitting atop a 152-meter tower. Together, they weigh a gargantuan 385 tons. Attached to this generator shaft are 3 blades, each measuring 123 meters long and weighing 54 tons. To put that in perspective, every time this turbine completes just one full revolution, it sweeps an area of about 50,000 square meters. That's over 540,000 square feet of air. That single rotation sends up to 34.2 kilowatt hours of energy into the power system. Over a year, this single demonstration unit is expected to contribute about 66 gigawatt hours of clean electricity. Location is everything. This turbine is situated in a Taiwan Strait, a natural wind tunnel. This area experiences near gale conditions, winds exceeding 32 miles per hour for more than 200 days every single year. But with great wind comes great danger. This region is prone to violent typhoons. To survive, this 16 megawatts monster was built to withstand winds up to 179 miles per hour. That is a significant safety margin, even compared to the most violent conditions ever recorded in the western North Pacific, such as Typhoon Tim in 1979. As climate change makes weather patterns more unpredictable, this hardened engineering is vital for the future of offshore energy. As impressive as 16 megawatts is, the industry isn't stopping there. Why the push for size? It comes down to basic math. The area of a circle is pi times the square of the radius. This means every extra meter added to a blade's length has an outsized effect on the swept area, allowing for much more energy harvesting. Even as this unit began operation, the China State Shipbuilding Corporation was already working on an 18 megawatt version, and 20 megawatt designs are expected to be announced any day now. The engineering and logistics required to manufacture and transport these parts are getting wilder by the day. Successful deployment of the Mingyang 16 megawatts turbine by the 3 Kyrgyz Group is more than just a record-breaking feat. It is a proof of concept for the next generation of energy. As we move toward a carbon-neutral future, these offshore giants will be the backbones of our power grids, proving that when it comes to saving the planets, sometimes you really do have to think big.